Marami pong nagtatanong mga kadete kung ano po ba yung tips, mga tips natin sa paghahanda po natin for the board examination. Yung sa akin po personal experience po ito, and I hope this can also be adopted by those persons who will be preparing for the board examination. Pati na po yung mga fourth year natin, graduating students na mag-graduate po, pwede po nating i-adapt ang strategy na ito. Minsan, we are confused kung saan tayo mag-start. Okay? Sa pag-aaral po natin. Now, ganito po. Pag ang target natin mga kadete, pag ang target natin is just to pass, I am using the word just. If ang target natin is just to pass the board examination, minimum hours po sa pagre-review is 6 hours a day. Ano ibig sabihin ng 6 hours? 2 oras po i-distribute natin. 2 oras sa umaga nag-aaral ka. 2 oras din po sa hapon at saka 2 oras sa gabi. Yun, pag ang target mo is just to pass the board examination. Pero mas maigi, I'd like to advise everyone, ang preparation natin, dapat we should not aim only on the bullseye. As much as possible, we should aim above the bullseye. So, dapat ang target natin is to top the board examination. Mas magandang target yan compared to just passing the board exam. Okay? So, mag-iiba po yung number of hours of study pag ang target natin is to top the board exam. Sabi ko kanina, minimum 6 hours pag ang gusto mo is just to pass. Pag gusto mo mag-top ng board examination, this is my suggestion, review po tayo at least 10 hours. 10 hours yan. 10 hours. If you can go as far as 12 or 14 hours a day, mas maigi. Mas epektibo po pag 14 hours. Okay? Or 10 hours, minimum natin yan. 10 hours. Then, advice ko din po sa inyo, yung mga estudyante natin who are living in crowded places, yung mas magulo, maingay, I suggest, we have to wake up 2 o'clock doon, early morning, 2 o'clock. Magising po tayo ng maaga and then we study. Kasi po, pag early morning yan, usually hindi maingay. Okay? Payapa po yung surrounding natin and we can concentrate pag early morning. Pangalawa, sometimes we are confused kung ano po bang area ang unahin natin. Okay? Anong area? May 6 major areas tayo mga kadete. Suggestion ko lang ito. Unang area po natin na dapat nating pag-aralan is criminology. Okay? Unang subject dyan, Introduction to Criminology. Ang tanong ngayon, bakit criminology? Ang criminology kasi na major area, foundation yan eh. Foundation yan sa lahat ng major subjects. Ibig sabihin, yan po parang introduction yan sa lahat ng major areas, yung remaining 5. So yung intro to crim, it will cover yung mga intro sa criminal law, intro sa correction, and other subjects. So, may suggestion, unang area na pag-aralan natin, criminology area. Lahat ng subjects sa criminology area. Pagkatapos sa criminology, ang pangalawang major area na pag-aralan natin, law enforcement administration. Yung lahat sa LEA. Bakit sa LEA? Kasi po, sa LEA, introductory part po yan para sa CDI at para po sa criminal law. Okay? Law Enforcement Administration yung pangalawa. Pangatlo, yung CDI, Crime Detection and Investigation. Okay? CDI po ang pangatlo. Pagkatapos sa CDI, I suggest po, dyan ka na mag-proceed sa Criminal Law and Jurisprudence. Ang Criminal Law and Jurisprudence will connect back to Criminology, back to LEA, and back to CDI. Bakit nasa huli yung forensic science at saka yung correctional administration? Kasi yung forensic science mga kadete, although may mga batas na naka-highlight dyan, hindi naman gaanong karami. Okay? So you can put forensic science at the last and then second to the last, yung correctional administration. Yung last portion ng correctional administration, nag-overlap din po yan sa criminal law and jurisprudence. Pero kukunti lang po yung last part lang. Okay? Pero if you're talking about non-institutional correction, may marami din pong batas dyan. Pero pwede din pong automatically we can connect it to criminal law and jurisprudence. Pero mas maganda, criminal law jurisprudence, correctional administration, tsaka forensic science. Pangatlo, mga kadete, listen up very carefully ha. We have to ask our parents
to have at least one room na naka-allocate po para sa atin. Yung room na yan, dapat exclusive yan for our study zone. Ibig sabihin, ang makakapasok dyan is only you. Okay? Bumili ka po ng Manila paper, bumili ka ng sticky notes. Pag may mga terms that you find it very difficult to memorize, pag difficult, ang gagawin mo, you write it in a Manila paper or you write it in a sticky note. Tapos, you post it sa wall natin or probably on the ceiling. The moment you wake up, the very first thing that you should see would be those terms. Okay? From time to time, seeing those terms, it will automatically, subconsciously, it will inculcate within your brain. Okay? Matatak yan sa utak po natin. So from time to time, it can be memorized by just looking at it every day. Pagkatapos, if you think that term has already been familiarized, memorized na po, you write another sticky note, you write another Manila paper, tsaka yung mga terms na inilagay po natin. Diyan ka magtatambay, diyan ka dapat kumakain, o lalabas ka lang para tumatay siguro, diyan ka matutulog, diyan ka mag-aaral, okay? Spend your time very wisely. Mga kadete, mahirap po talaga ang board examination. Lastly, yung mga board examination questions na lumabas in the previous CLA. May mga topics yan. For example, ang lumabas sa previous board examination, VES at saka yung ACE-V. Sa forensic science, yung ACE-V. Yung VES sa CDI. Sa criminal law and jurisprudence, lumabas infanticide, murder, parricide. Yung mga topics na lumabas sa previous board examination, bumili ka ng highlighter. Yung highlighter natin, dapat dalawang color yan. Yung red or yung orange, tsaka yung green. Pag green, mga kadete, ibig sabihin, less emphasis sa pag-aaral. Anong ibig sabihin ng less emphasis? Huwag mong bigyan ng too much time. Huwag mong i-memorize yung mga tao-tauhan dyan, ha? Tao-tauhan. Yung mga people, characters sa mga subjects natin. Hindi yan lalabas. So, yung mga importante na lumabas sa board examination, i-highlight mo ng red, i-highlight mo ng orange. Pero yung hindi naman lumabas, pero posibleng lalabas pa din, i-highlight mo ng color, kahit anong color, green ba or ano ba, like any light color. So, the moment you review, pag nakita mo yung highlighted na red, ibig sabihin, dapat pagtuunan mo yan ng pansin kasi lumabas yan sa board examination. Before ka mag-aaral, mga kadete, pray always. After you are done studying, lumuhod ka, umiyak ka, you ask God to give the blessing para po papasa ka sa board examination. Remember always, the distance between studying and passing is the same distance between your knees and the ground. Yan po, itatak natin sa utak yan. Ito po si Bikoy, no? Ang sabi ko po sa inyo palagi, tiwala sa Diyos, tiwala sa sarili. Sana po papasa ang lahat.